Kaya yan, mga minamahal. Ngayon, tingnan po natin ang patutuo naman pa ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso 1:1 hanggang 3. Narito po. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nangasa Efeso at mga tapat kay Kristo Jesus. Sumainyo nawang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ang Panginoong Kristo. Purihin nawang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Maliwanag, Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Kung yung, sabi ko nga, kung yung Ama Diyos, alangan naman yung Anak. Hindi. Di ba? O, kaya napakaliwanag po ang itinawag ng ating Panginoong Kristo, Diyos, sa kanyang Ama. At itong mga kasama niyang hinirang na lagad o mga apostol. Kung Diyos ang Ama, Diyos din ang mga anak. Ang mga anak. Paano ang mga pangyayari ng ibang mga ngaral na nagbabasa ng Biblia nawawala ang Ama at Anak? Oo nga naman, ano kapatid, nababasa. Pero ano ang ikangako? Pangyayari. Ito na po maliwanag. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo nagsabi. Marcos 4:11 hanggang 12. Sa inyo, ipinagkaloob ang kaalaman ng kahiwagan ng kaharian. Sa inyo. Sa mga nangasa labas, bawang kalinhaga na nakikita dahil datapot hindi namamala sa papakinggan lahat pagkuhat, hindi naman unawa. Dito na, di ba? May pagkakaiba na sa inyo. Ngayon, kapatid, di ibig sabihin, merong pinagpaalaman ang mga hiwaga ng kaharian. Kagaya sa mga nangasa labas. Ang tanong ngayon, yung bang sa inyo ay napapalog kayo? Hindi ba ang kausap noon, mga alagad o mga apostol? Tama po. Bakit yung sinasabing binabasa sa inyo na sa inyo yan? Saan kayo nakabilang dyan? Marcos pa rin, Kapitulo 13, talatang 37. Ang sinasabi ko sa inyo, mismo ang ating Panginoong Kristo, sinasabi sa kanyang alagad na hinirang at mga apostol, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat. Hindi lang sa mga apostol, na hinirang niya o mga alagad niya, kundi lahat ng alagad, nauna nga lang sila. Diba kapatid? Doon tayo napapila. Yung sinasabi ko sa inyong lahat. Yan kapatid. Ngayon, kakakakitaan mo kapatid na mayroong pinagkaluban. Karamihan hindi pinagkaluban. Nakala mo. Kaya nakikita na nila, hindi nila namamagal. Napapaging hindi napagtunaw. Ngayon, paano pa? Ayon kay naman kay Apostol Pedro. Kay Apostol Pedro, mga minamahal na kapatid, paano nangyayari na napakaraming mga aral nawawala yung ama at ng anak. Kundi siya rin, kundi ganito, nag-iisa, gagawin mong dalawa. Di ba? Pati si Kristo, bakit po sasabihin Diyos, nakatulad naman. Kita mo kapatid, kaalog ka, hindi nila maunawaan yung nasulat. Ganito, ang panuntunan naman ni Apostol Pedro. Kalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat. Lahat ng kanyang mga sulat na ito, sinabi na do'y sinasalita mga bagay na ito na do'y may ilang bagay na mahirap unawain. Sa makatuwid, may mga katulatan na nasulat na napakahirap unawain. Kita mo, kahit si Apostol Pedro, na nakakaalam na ng hiwaga ng kaharian, may mga sinabi niya, may mga bagay na nasulat na napakahirap unawain mga bagay. Okay? Nasisinisin ng mga di nakalam at mga walang tiyaga, nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak nila. Kita mo kapatid, nagpa-final conclusion o nag-judge na sa hindi niya pagsisiyasat ng mabuti. Bakit kasi? Hindi nakakalam, walang tiyagang magsaliksik,
upang malaman niya ang kabuuan at katotohanan. Kung ano na lang yung nabasa niya, yun na kanyang kinukonklusyonan. Kaya dito, ang napakamahirap na bunga ay sinisinsaya ng katulad. Na dito may bunga. Anong bunga? Ikapapahamak nila. Kita mo kapatid, imbes na kaligtasan, kapahamakan ang nagsita. Kaya nga kita nyo kapatid, sa hindi nila, ika nga po pag, ala na ang kalamalam, wala pang pagtyaga sa mga napusulat, ano ang mangyayaring sinisinsa? Nagaya na nga natin, si Kristo, gagawin mo dalawa. Tignan lang yung mga hindi natin pinapusapan ang dalawa. Di ba? Nagtatanong ka, ang tanong mo, si Kristo Diyos ba? Di ba? Napakasimple. Di ba kapatid? Ang tanong niya, tanggap nyo ba o sinasampalatayanan niyo si Kristo Diyos? Ako, basahin nyo na lang. Ito ang sinasampalatayanan namin. Biblia pa, pakibasa nga po sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 20. Eh di sa makatuwid, babasahin naman yan. Hindi nyo ba sasampalatayanan? Di ibig mo, tignan nyo kagad pag nasabi mo na yun, tignan mo kung ano, tignan nyo pag sinabi mo, sinasampalatayan namin na tunay na Diyos, bakit kayo hindi? Di gagawin mo ng dalawa. Ba't sumingit yung dalawa? Di ba? Ang tanong, sinasampalatayanan nyo ba na si Kristo Diyos? Pinabasa mo, tunay na Diyos. Yan ang sinasampalatayanan. Gagawin mong dalawa. Bakit sumingit yung ginagawa mong dalawa? Hindi naman natin pinag-uusapan yung ano kung ilan Ang kung sinabi mong ilan, ay sasabihin ko sa'yo, lalo ka na lalaki, dalawa. Nag-iisa Ba't mo ginagawa? Gaya nga nito. Ilan? Pag ilan ka? Di ba? Pag sinabi mong ilan, bilang tuma total. Addition, di ba? Bilalo na. Sino? Dahilan. Pag sinabi, anong alam mo? Alam mo ang nag-iisa. Pag sinabi niyan ganun, maliwanag yung sasabihin natin. Pero sa kanila kapatid, kaya nga po, ito ang pagsisa. Na, tatanungin ka kung Kristo, Biblia natin sasagot ko. Mamaya gagawin mo dalawa. Gumagawa ng pagsaltalan na sa walang kaalaman at di walang tiyaga. Tunay na sisinsay nila. Ganyan ang mga ito. Dapat sa atin, ipinaunawa natin na ngayon, gaya ng sinabi nga po, binasa ko kanina sa Hebreo, ating basahin sa Lumang Tipan, sa awit mismo ni Haring David. Ito, isa pang pagtaanuan kapatid, na yung nag-isa, bakit naging dalawa, siya mismo ang may kagagawa. Walang tao na nagsabi kailanman sa Panginoon, hindi lalo-lalo may pinagkaloob niyang, pinagkaloob niyang katubusan at kaligtasan natin ng Kristo, may humiling ba? Wala. Siya lang ang may gawa. Ngayon, itong pa. Mga awit, Kapitulo 45, talatang 7. Iyong inibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, kaya't ang Diyos, tignan nyo kapatid kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langit. Ilang Diyos siya? Diyos na nagpahid ng langit sa Diyos. Ilan? Bibilangin mo, dalawa Ngayon, paano natin mapapatunayan na yung Diyos na nag-iisa, nagpahid ng langit sa Diyos? Sino yung pinahiran niya? Ayon sa pula ni Propeta Isaias, mga minamahal na kapatid, mismong pula. Dito po, kaulan Propeta Isaias, narito kung tama nga ba naman yung nabasa kanina. Isaias 61:1. Ito po. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin
sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling sa mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabisa. Tamo kapatid, ito ang hula. Na kahit pa nung unang panahon hinuhula na saklat ni David, ay saklat ni Moises, awit ni David, ang ating Panginoon Kristo na yung mga nasusulat na yun ay dapat mga ganap. Nagaya, Propeta Isaya, ang Espiritu. Ngayon, papaano na ito'y naganap? Dito po, sa bagong tipan, ito na po kung sino yung Espiritu ng Panginoon sumasa kanya at siya ay sinugo upang lahat ng tunay na naihulas kanya ay mga ganap niya. Narito po, Lucas 4:18. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Panginoong Jesucristo na nagsasalita. Yung pinahiran ng Diyos na Diyos. Kapatid, ito na po. Nagawa na. At maliban dyan, narito pa po, 43. Datapwat sinabi niya sa kanila, ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa mga alagad o apostol, dapat namang ipangaral ko sa ibang bayan ang mabubuting balita ng karya ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Kita nyo kapatid, kaya nga maliwanag, Diyos ang nagsugo. Alangan namang isusugo na hindi Diyos. Di ba kapatid? Isusugo niya sa sarili niya. Baka isugo niya yung sarili niya, gano'n? Di ba? Di ba? Kaya nga po, ito ang hindi maunawa ang lubos sa mga walang tiyaga, walang alam. Bakit? Pinipilit na nag-iisa yung nagsugo at sinugo. Di ba? Ilocano, baon, kaya nangibaon. Mabalik ka di ay di dyan. Hindi maaari, di ba? Sugo, tapos wala yung nagsugo. Sasabihin mo pang sugo ka kung wala yung nagsugo, di ba kapatid? Sugo ako di ganito. Alam na alam mo yan. Kahit mga representante, sino ini-represent mo? Presidente ng Pilipinas, presidente ng asosasyon, nagsasalita ka, pero ayon sa nagsugo sa'yo, di ba? Ganun-ganun. Kaya kapatid, kung paano ang pangyayari, maliwanag. Kaya ito po ang kaliwat sa atin. Salamat sa Panginoon. Tinalaga niya yung unang tagapamahalan sa lawak ng Panginoon. Ngay, kapatid, pag-isipin niyo, walang pagsisipan. Kundi, tunay na nakakaalam. Tignan nyo kapatid, yung nabasa kanina, hindi nakakaalam at walang tiyaga. Kita nyo kapatid, na ano yung gagawin dito? Isinisinsay ang mga mahihirap na bagay na nasusulat. Datapwat, salamat sa Panginoon Diyos. Ang unang tagapamahala na ikalawa na mahiganap, kasalukuyan. Ito pa rin ang ating pagkakayo. Na, wari bagay sa pagtanggap natin. Tunay na binigyan tayo ng kaalaman at katyagaan sa mga pananaliksik. Sa paanong para na mapapatunayan? Nung merong bulaang guro na nagpasok o bulaang ministro, nagpasok, napag hindi nyo sinampalatayanan na si Kristo ang